Sa unang araw ng kanyang internship sa ospital, direktang sinibak ng babaeng estudyante ang direktor. Ang propesor sa surgery na kinuha sa mataas na halaga. Pagkatapos, sinira niya ang mga mamahaling instrumento sa ospital na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa huli, pumunta siya sa pribadong silid ng pinakamayamang tao at binitay ito, saka pinagbubugbog ng husto. Kahit na ang babae ay tila walang kinatatakutan, ang mga doktor sa ospital ay natatakot magsalita laban sa kanyang mga ginagawa. Ito ay dahil palaging sinasabi ng babae na siya ang anak ng direktor, ngunit hindi alam ng lahat na ang babae ay isang mahirap na estudyante lamang na tinulungan ng direktor noong mga nakaraang taon. Lumabas na 4 na taon na ang nakalilipas, ang babae ay nagkaroon ng malubhang sakit ngunit nagpumilit magtrabaho para kumita ng pera at nakapasa pa sa unibersidad. Nangarap din siyang maging doktor para tulungan ang mga pasyenteng walang magawa tulad niya. Ang direktor ay humanga sa ganitong katangian ng babae, hindi lamang niya libreng inayos ang operasyon nito. Sinagot din niya ang lahat ng gastusin ng babae sa unibersidad. Umaasa siyang balang araw, pagkatapos makapagtapos ng pag-aaral ang babae, maglilingkod dito sa kanilang ospital. Napabuntong hininga pa ang direktor sa pangyayaring ito at sinabi, "Hinalikan ako ng mundo ng sakit, ngunit binigyan ko ito ng bula may paninindigan. Kung mayroon lang akong anak na babae na katulad mo, magiging masaya ako." Hindi niya inakala na ang sinabi niyang iyon ang magpapaniwala sa babae na gusto siyang gawing ampon. Kaya pagkatapos agad makapagtapos ng kolehiyo ang babae, tinawagan niya ang direktor. Lin Yufei. Sino siya? Si Lin Yufei, ang pinuno ng departamento. Siguro siya ang babaeng tinulungan ninyo 5 taon na ang nakalilipas. Bakit siya tumatawag? Hello, Lindad. Lindad, si Yufei ito. Ano ang kailangan mo? Ganito kasi iyon. Ang hipag ko ay malapit ng manganak. Tingnan ninyo kung makakaayos tayo ng isang kama sa ospital. Tayo. Ay, tama, Dad. Nagtapos na ako ngayon. Pwede na akong mag-report sa ospital. Nasa ospital po ba kayo ngayon? Baka hindi pwede ngayon. May gagawin ako mamaya at wala ako sa ospital. Kung magre-report ka, hanapin mo na lang si Chief Chen Ai. Salamat po, Godfather. Kuya Bai, huwag mo na siyang tawagin. Ang babaeng iyon, kung ano-ano ang sinasabi. Pagkatapos, dahil sa kabutihang loob ng direktor, pinayagan niya ang chief na ayusin ang isang silid para sa hipag ng babae. Ngunit dahil ang direktor ay hindi kailanman nagbibigay ng espesyal na trato sa kahit sino, at ngayon ay nag-aayos siya ng silid para sa babae. At pinapapasok pa siya sa ospital, natural na inisip ng chief na siya ay tunay na anak ng direktor. Kaya pagdating pa lang ng babae sa ospital, personal na siyang sinalubong ng chief. Ang magalang na pag-uugali ng chief ay nagpatibay sa paniniwala ng babae na siya nga ang ampon na anak ng direktor. Sa sandaling iyon, nakita ng babae ang isang doktor na natutulog habang nagtatrabaho kaya, walang sabi-sabi, pumasok siya. Direkta niyang ibinuhos ang isang basong tubig sa mukha nito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ang gan ng trabaho mo at nakakatulog ka pa sa oras ng trabaho, nakakatulog ako. Mula kahapon hanggang ngayon, 7 operasyon na ang ginawa ko. 2 araw na akong walang tulog, ano bang masama kung matulog ako ng kaunti dito? Wala akong pakialam kung ilang operasyon ang ginawa mo. Wala rin akong pakialam kung ilang araw ka nang walang tulog. Ang alam ko lang, kinuha ka ng ospital para magpagaling at magligtas ng buhay. Simula ngayon, ikaw ay sinisante na. Ano naman kung sinibak mo ako? Wala ang tatay ko sa ospital nitong mga nakaraang araw, kaya ako na lang ang maglilinis ng masamang hangin sa ospital. At kayong lahat din. Sandali nang makita ito, agad na pinaalalahanan ng chief ang babae. Si Professor Zhang ay isang talentong kinuha ng direktor sa mataas na halaga pagkatapos ng 3 pagbisita. Pinayuhan niya ang babae na huwag magpadalos-dalos at sibakin ito. Ngunit hindi nakinig ang babae sa payo ng chief. Nagbanta pa siyang kapag nagsalita pa ang chief, pati ito ay sisibakin niya. Dahil nakita ng chief na sobrang palalo at mapagmataas ang babae, wala siyang nagawa kundi lihim na tawagan ng direktor. Ngunit sa sandaling iyon, nakikipag-usap ang direktor sa anak ng pinakamayamang tao tungkol sa isang kasunduan, kaya hindi niya nasagot ang tawag ng chief. Para magpasalamat sa pangangalaga ng ospital sa kanya noon.
Ibinenta ng pinakamayamang tao ang 5 third-generation cell analyzer mula sa ibang bansa sa mababang halagang 1 milyon. Nang marinig ito ng direktor, agad siyang nagpasalamat ng paulit-ulit sa sobrang tuwa. Ngunit hindi niya inakala na pagdating pa lang ng cell analyzer sa ospital, biglang sumingit ang babae at hiniling na ipakita ang purchase order. Third-generation cell. 5 milyon. 5 milyon. Hindi pa nga laganap ang second generation. Saan nanggaling ang third generation cell? Hay nako, matandang sinungaling. Naglalabas ka ng mga pekeng instrumentong ito para magpakitang gilas at manloko. Ang laki ng loob mo. Miss Lin, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang pinakamodernong cell analyzer sa buong mundo ngayon ay ang second generation cell analyzer. Wala pang ang balita tungkol sa research ng third generation. Abala ang tatay ko sa trabaho. Hindi niya masyadong pinapansin ang mga pagbabago sa mga medikal na instrumento. Halos maloko ka na niya, pero ikaw. Hindi mo ako maloloko. Hindi mo alam ang tungkol sa research ng third generation cell analyzer. Dahil hindi ka pa nakakarating sa core level ng research ng mga medikal na institusyon. Paano mo nasabing niloloko kita? Huwag ka nang magsinungaling dito. Milyon-milyon ang halaga ng mga basurang ito. Sinasabi ko sa iyo. Hindi tatanggapin ng ospital namin ang mga instrumentong ito. Ngayon na, agad-agad. Itapon ninyo lahat ang mga basurang ito. Sobrang-sobra na. May kontrata tayo. Kung hindi ninyo tatanggapin ngayon, mananagot ang ospital ninyo sa ilalim ng batas. Hoy, ikaw. Huwag mo akong takutin sa mga batas na iyan, panloloko ang ginagawa ninyo. Hindi pa nga kita kinakasuhan. Kayo pa ang unang nagsumbong. Yuan Xing, ha? Ayaw ninyong alisin ang mga basurang ito, ano? Sige, wala akong magagawa kundi. Buong 10 taon naming binuo ang third generation cell analyzer. Tumakbo ako sa daan-daang mga supplier. Ginugol ko ang buong 5 milyon para bilhin itong natatanging set. Sinira mo lahat. Sinira mo lahat. 5 milyon at 10 taon ng pagbuo. Ikaw na matandang sinungaling, nagmamayabang ka pa rin sa akin. Akala mo ba talaga napakadaling lokohin ako? Kapag hindi nagpaliwanag si Li Shantang tungkol dito. Hindi pa tayo tapos. Chen Nuo, halika. Patay na. Miss Lin. Malaking gulo ang pinasok mo. Sir Dong, kalma lang po kayo. Magpahinga muna kayo rito. Babalik na po ang direktor. Pagbalik po ng direktor, siguradong maayos niya ang lahat. Bibigyan namin kayo ng kasiyasyang sagot. Ang anak niya ang gumawa nito, dapat siyang magpaliwanag sa akin. Miss Lee, sigurado po iyan. Hello, Secretary Leo. Hindi ko pa rin makontak si Director Lin ako, Miss Lin, siya. SHHH. Malapit nang dumating sa ospital si Director Lin at si President Chen, hayaan ninyo lang po si Miss Lin sa kanyang ginagawa. IN ko na po ang tawag. Hello. Hi. Ate, sobrang galing mo kanina. Humanga talaga ako sa iyo. Ay, malapit na siyang manganak. Nahanap na ba ang silid sa ospital? Ay, ate. Ang pribadong silid na inihanda ni Chief Chen para sa amin. Sobrang dumi, hindi talaga matitirhan. Ano? Mukhang masyadong mabait ang tatay ko sa kanila. Wala silang disiplina. Ate Faye, sa tingin ko, maganda itong espesyal na pribadong silid.
Hindi ba mayroon namang silid dito? Naglakas loob pa kayong magtago sa akin. Ikaw na matandang sinungaling. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka rito. Ano na naman ito? Hindi pa nga kita sinisingil. Ikaw na matandang sinungaling at manloloko, hindi mo lang gustong lokohin ang pera ng ospital namin. Inookupa mo pa ang pinakamagandang silid sa ospital namin. Ang laki ng loob mo. Personal na inayos ito ni Direktor Lin para sa akin. Puntahan mo siya at kausapin mo siya mismo. Umalis ka rito. Sino ka ba? Naglakas loob ka pang banggitin ang pangalan ng tatay ko, direktor siya. Wala pang nang ahas na sampailan ako. Ano naman kung sampailan kita? Hindi pa nga kita pinapalo. Ikaw na matandang hakluban. Hindi mo lang kinumbinsi ang tatay ko na bigyan ka ng espesyal na trato. Wala ka pang sakit pero inookupa mo ang pinakamagandang silid sa ospital namin. Ginamit mo pa ang mga segunda manong basurang hindi na uso para lokohin ang pera ng ospital namin. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon para sa tatay ko. Hahanapin ko si Lin Shantang. Ano ba talagang ibig niyang sabihin? Ang tagal mo nang nakatira sa ospital namin, ang dami mong nagastos sa ospital namin. Ngayon, dapat mo nang bayaran ang lahat ng iyan. Zay. Nananaginip ka hay nako, ikaw na matandang hakluban. Ang tagal mo nang kumakain at umiinom ng libre sa ospital namin, ayaw mo pang magbayad. Hawakan ninyo siya. Aray. Hindi ninyo ito maaaring gawin sa akin. Pumunta ako sa ospital ninyo para magpagamot. Si Li Shantang mismo ang nakiusap sa akin na pumunta. Nakiusap. Matandang hakluban. Ang kapal ng mukha mo. Hahanapin ko si Lin Shantang. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Hahanapin ko si Lin Yuantang. Anong ginagawa ninyo? Bitawan. Sa wakas, natahimik din. Ayon sa tatay ko, kumpleto ang mga medikal na pasilidad sa ospital ninyo. Matyaga rin ang mga medical staff kaya ako nag-invest sa ospital ninyo dahil dito. Siyempre po bibigyan namin si Chairman Chen ng pinakamahusay na serbisyo. Ngayon, nag-imbita rin ako ng ilang mamamahayag para mag-interview sa ospital ninyo. Sa gayon, mapapasama na rin ang ospital ninyo sa mga nangungunang ospital. Maraming salamat po. Tara na po Ate. Alam na siguro ng matandang hakluban na iyan kung gaano tayo kalakas. Tingnan natin kung hindi ka pa rin titino. Maglakas loob ka pa bang magyabang? Ate Faye, parang hindi pa rin sumusuko ang matandang ito. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag kang gagalaw. Asawa ko, ang ganda ng drawing mo. Naglakas loob kang insultuhan ang tatay ko. Pagtatandaan mo ito, halina kayong lahat. Mga manonood, ang pribadong ospital ng Changlong, mula nang itatag ito, ay nakilala sa mahusay na serbisyo at kasanayang medikal. Ngayon, narinig namin na si Chairman Chen ng Chen Group ay nagpapagaling sa ospital. Halina't sundan ng kamera para interviewin si Chairman Chen tungkol sa kanyang nararamdaman. Tingnan ninyo. Chairman Chen.
Tatay. Ginoong Chen. Ginoong Chen. Tatay. Nandito ka na. Umayos ka. Gilisin mo. Tatay, sino ka ba? Sino ang nagutos sa'yo para i-bind si Ginoong Chen? Bakit ganyan ka katapang? Lin Shantang. Ito ang iyong magandang anak na babae. Ginoong Chen, pakinggan mo ako. Ako, anong ipapaliwanag mo? Ito ang iyong kinahinatnan para sa akin na paborito kang kwarto. Ganoon sila nag-aalaga sa akin. Mula ngayon, itigil ang lahat ng pamumuhunan sa Changlong. Pumutol ng pamumuhunan. Patlang ng mga gamit para sa medisina. Kailangang ibigay sa akin ng 10 beses ng halaga. Ito ang ginawa mo, Lin Shantang. Kung may mangyari sa aking ama, ay na kita. Pakiusap kang marinig ako, Dong Chen. Talaga akong hindi alam. Dong Chen, ang mga instrumento. Dong Chen, Dong Chen. Mag-quit ka nang makahanap ng Dong Chen. Ialaga mo siya ng mabuti. Oo, Ginoo. Tay, habang wala kayo sa ospital, naayos ko ng mabuti ang ospital. Yung matandang iyon kanina. Anong dinala niya ngayon? Mga precision instrument. Pero sa aking pagsusuri, ito ay isang scam. Sinira ko silang lahat. Tatay, gumawa ako para sa inyo. Nakakuha ko ng ilang milyon. Ano ang sinira mo? Tatay, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Alam ko, nag-aalala kayo sa kalagayan ng ospital. Ngunit huwag kayong mag-alala. Katatapos ko lang ng isang operasyon. Sa puso para sa ating ospital. Ikaw, isang bagong graduate na intern. Walang anumang karanasan sa operasyon. Paano ka naman makakapasok sa operating room? Naku, maaaring magdulot yan ng panganib. Bilisan mo at hanapin si Professor Zhang. Huwag mo nang pag-usapan. Kapag naisip ko si Professor Zhang, naiirita ako. Yung tamad na tamad siya. Walang ginagawa. Kakatapos ko lang siyang tanggalin. Tinanggal. Tatay, ayos ka lang ba? Tatay, Direktor, anong nangyari sa'yo? Direktor. Ate, nahulog si tatay. Bakit hindi ka man lang nag-aalala? Hindi ba ako dapat mag-alala? Pero lalo na sa ganitong mga pagkakataon, mas lalo akong hindi pwedeng magulo, bilang anak ako ng tatay ko. Sa mga kritikal na sandali, kailangan kong panatilihin ang lahat. Ate Fe, talagang hindi ka nagkamali, isang mahusay na estudyante sa medikal na universidad. Sa iyong buong presensya kanina, parang kapareho ng aura ng Dean. Tulad niya, sa susunod na araw sa ospital na ito, isusuko ko sa iyo ang pamahalaan ng aking tatay. Siyempre, ngayon mismo kailangan kong magtatrabaho para sa aking tatay, sa lahat ng gawain ng ospital. Papaligo na siya. Narito ang hospital management ko. Ganoon kaganda. Sana ay mapapansin niya ako. Ano nangyari sa Dean? Masaya ba ang sitwasyon? Ang Dean ay sobrang ginhawa. Siguro matatawag na niya agad. Sige na. Paano kaya maging ganyan ang punong director? Dahil ba ito kay Binibining Lin? Ang unang paglalaro ng halaga ng komperensya, kailangan nating bayaran ng daanan ng 100 milyon. Binibining Lin, sabi mo, nakikita ba ng dekano, na nasira ang napakaraming kagamitan, at nahimatay sa galit? Ano ang ibig mong sabihin? Naghihinala ka ba sa akin? Ang tatay ko ay dahil, nakita niya, na lahat ng kagamitan ay peke. Nagkamali lang ako nang bigla na nagulat. Ikaw, ang direktor, gusto mo pa bang magtrabaho? Ang galing na Oraline. Ako ang nag-iisip ng sobra. Ngunit ano ang gagawin natin sa maraming pamumuhunan? Paborito ka ba? Idiots ka. Anong ipapabayad? Gusto mo akong bayaran? Walang paraan. Kumusta ang bata? Medyo malusog. Kami ni Yu Cheng ay makakapagpahinga na. Ate, malapit na ipanganak ang pamangkin mo. Kulang pa siya ng isang set ng paaralan sa lugar, para sa pag-aaral. Oo, wala siyang paaralan sa lugar. Kaya, kailangan niyang mag-aral sa isang liblib na bayan. Mula pa lang sa kapanganakan, talo na siya sa simula. Ano bang magagawa natin? Masyado namang maliit na bagay ito. Sa tingin ko, maganda ang lungguan na malaking apartment na ito. Ibigay na lang ito sa pamangkin ko. O nga pala, Direktor Chen. Pumunta ka at kunin ng 2 na milyong piso para sa akin. Bibili ako ng bahay para sa hipag ko. Anong 2 na milyong piso? Miss Lin, hindi ka nagbibiro, di ba? Sobrang dami ang 2 na milyong piso. At saka, ang Departamento ng Pananalapi ay kinakailangan na pirmado ng direktor mismo. Ako ang anak na babae ng tatay ko, wala ang tatay ko. Kaya maaari kong pirmahan ito. Hindi pwede. Napakahalaga ng ganitong bagay tungkol sa paggamit ng pondo. Kailangan talagang pirmahan ito ng dekano. Bakit hindi ka marunong umangkop? Ano ang kaibahan ko sa tatay ko? Tama nga.
Wala rin akong maaaring gawin. Ikaw. Ate, anong bayad? Ibigay mo sa akin ang pera na natanggap mo kanina. May kapalit na kailangan ko. Hindi pwedeng gawin. Kunin ang mga gastusin sa medisina. Kailangan ng pirma ng dekano. Hindi ko magagawa. Lumayas ka. Tinanggal ka na. Halika, halika. Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga ospital na bayarin. Hello, ito ang aking bayad sa ospital. Gusto kong makita ang puso at utak na espesyalista. Narito ang 100,000. Ihawak mo muna ito, kung kulang. Bumalik ka mamaya para magpatuloy. Salamat, ate. Hindi maganda, Ginang. Lin, may isang pasyente na kailangang operahan agad. Pumunta ka na at tingnan. Bakit ang ingay-ingay? Sige, dalhin mo ako para makita ko. Doktor, wala na akong pakiramdam sa aking binti. Wala na talagang pakiramdam. Tulungan niyo akong tingnan ito. Ano bang nangyayari? Masakit ba dito sa mga lugar na ito? Wala akong nararamdaman. Marahil dahil masyado ng masakit, ayon sa aking pagsusuri, kailangan agad putulin ang binti ng pasyenteng ito. Putulin. Naligtas lang ako sa banggaan ng sasakyan. Bakit mo ako pinapaputol? Nagdududa ka sa akin. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo agad, masikaso ang binti mo. Huwag mong asahang magkakaroon ka pa. Ito ay anak ng Direktor Lin. Nagtapos sa kilalang paaralan ng medisina. Madalas siyang hindi nag-oopera ng mano-mano sa mga pasyente. Anak ng Direktor Lin. Pero doktor, talagang gusto kong iligtas ang binti na ito. Tama na, huwag nang lumaban. Maghanda na para sa operasyon. Ihanda ang mga kagamitan sa pagputol. Pero kanina si Professor Zhang, sabi niya, dapat ay conservative na paggamot. Ginang, Min, dumating na ang pangunahing doktor. Hintayin mo siyang matapos sa pagsusuri bago mag-opera. Hindi na makapaghintay ang kalagayan ng pasyente. Agad na isagawa. Huminto ka. Ginoong Profesor, dumating ka na sa wakas. Tungkol sa pasyenteng ito, na-diagnose ko na ito dati. Ito ay isang bali, bagamat malubha ang kondisyon. Hindi naman ito, umabot sa punto ng pagputol. Bakit ikaw na naman? Bakit hindi ka pa umalis? Ihampas mo siya sa akin. Huwag mong ipagpaliban ang operasyon sa pasyente na ibinibigay ko. Ito ay isang seryosong maling diagnosis para sa pasyente. Kung patuloy kang ganyan, magkakaroon ka ng problema. Ay, ito ay isang malaking medikal na aksidente. Hindi natin ito kayang pasanin. Ano bang kahanga-hanga dito? Sino ang pinapahirapan mo? Hindi pwede. Kailangan kong hanapin ang punong guro. Baka hindi na magising ang punong guro. Wala nang ospital. Doktor, kamusta na ang paa ng anak ko? Matagumpay ang operasyon. Magpahinga ng mabuti pagkatapos umuwi. Totoo yan. Wala nang problema sa binti ng anak ko. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Walang anuman. Tumulong sa mga nangangailangan. Talaga namang tungkulin ng doktor ito. Ate, ang ganda ng ginawa mong amputation kanina. Sobrang astig. Nasaan ang paa ng anak ko? Kaka-broken bone surgery lang niya. Paano siya naging amputee? Doktor, nagkakaisa ba? Ang galing mo talaga noong nangangamba ka pa. Tunay kang mukhang isang direktor. Si Tita Fe talaga. Talaga ang pinakapitagan. Ang doktor rin ngayon ay hindi makapagtatrabaho sa ospital dahil sa sakit. Walang maaaring gawin tungkol dito. Sa tingin ko mas mabuti na ikaw na lang, Ate Pei, ang maging direktor. Oo, gusto ko ring matulungan ang aking ama. Nadalhin ang ilan sa mga gawain ng ospital. Ngunit kailangan kong tanungin ang aking ama tungkol dito. Sakto, titingnan ko kung ano na ang kalagayan ng aking ama. Terra. Bilisin mo. Huwag na huwag. Hayaan siyang magpa-opera ulit. Bilisin mo. Sige. Aalis na ako para pigilan siya. Tatay, gising ka na. Akala mo sino ka ba?
Sinong nag-alaw sa'yo na magdose dito sa ospital ko? Ikaw ay hindi naman tunay na anak ko. Hindi ka talaga akong anak. Dr. Lin, ano mo bang sinasabi? Hindi siya talaga anak mo. Siya. Dr. Lin, sige ka na, magsalita ka. Siya ba talaga ang anak mo? Na-stroke ang tatay ko. Tatanungin mo pa, nakakainis. Director Lin, bakit ka bumagsak ulit? Hindi pwedeng wala ka sa ospital na ito. Hindi pa maayos ang tatay ko. Hindi pa maibabalik, andito naman ako. Tama ba, Dad? Oo, hindi ko bibigwin ang iyong inaasahan. Tawagin ang tao, agad na tulungan. Kailangan ayusin ang buong ospital, pinakamahusay na doktor. Binabati si Lin Yufei bilang bagong direktor. Doktor, bakit sumasakit ang tiyan ng anak ko? Nang ganito, huwag mag-alala, pamilya, sasagawa ako ng pagsusuri ngayon. Bakit may isang kutsilyo pang opera? Kutsilyo pang opera. Ate Faye, sa tingin ko bagay sa iyo ang paldang ito. Pumasok. Ninang Chen Group, pinipigilan kami sa negosyo. Malubha ang pagbagsak ng stock market, hindi na sapat ang kita. Kulang na lang para sa sweldo ng doktor ngayong buwan. Kung hindi, sa loob ng isang linggo, mababankrupt na ang ating ospital. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ako pwedeng magpanik. Ang ospital ng aking ama ay buong tiwala ko na. Maliban sa akin, sino pa ang magbabantay ng ospital ng aking ama? Kapatid, may paraan ako. Ay lalagdaan natin ang ospital. 300 milyong piso ang maaaring utangin natin. Ay lalagdaan ang ospital. Hindi pwedeng gawin iyan. Wala nang ibang paraan. Agad na kumuha ng pautang. Unang-una, tiyakin ang normal na operasyon ng ospital. Hindi pwede ang kumpanya ng tatay ko. Ito. Sige na. Ngunit ang mga ito ay hindi pa rin sapat. Isipin ko pa kung paano makabawi at makapagtipid. Tama ka, hindi ka ba sabihin sa akin? Ang pera ng ospital, tama lang para sa sweldo. Pahiram naman ang sweldong listahan. Josine 500,000. Guo Junchen 1 milyon. Zhang Tao 2 milyon. Sinasabi ko lang na yung chief surgeon. Bakit ayaw umalis sa ospital? Sabi ko, ang buong ospital, siya ang may pinakamataas na sahod. Itong mga tao, hindi ganun kagaling. Pero ang taas ng sahod, ipaalam mo sa akin na pinatanggal mo silang lahat. Anong sinabi mo? Sila ay mga eksperto sa ating ospital. Sila ay inangkila ng Director Lin sa malaking halaga. May paraan ako. Sinabi ni Guru Wang noon. Naghahanap pa ng trabaho ang mga junior at senior. Maaari ko siyang kontakin sa anumang oras. Hello, si Guru Wang ba ito? Ako ito. Panahon na para ako ay makapagbigay pugay sa aking guro, HMM. Ay ayos mo ang lahat ng estudyante ng ating paaralan na magtrabaho sa Changlong Hospital. Di ba ito yung sinabi ng ate natin? Yung Changlong Hospital ba? Tingnan mo ang gusaling ito. Napakamaganda. Grabe naman. Hindi lang magaling sa pag-aaral ang nakatatandang kapatid. Sisimulan ko na ang pakikisama sa ate. Tara, pumasok na tayo. Huwag nating hayaang maghintay si ate. Sige. Excuse me, anong kailangan ninyo? Kailangan ba ninyo ng tulong? Nandito kami para magtrabaho. Daong, Erwa, at Dosheng, nandito ako. Sila ay lahat mga profesional na doktor, na inanyayahan ko sa ospital. Napakabata nila. Mukhang mga bagong graduate na estudyante.
Hindi ba napakamaliit ni Dr. Lin ang pagkakamali? Ang mga posisyon na kakailanganin natin ngayon. Lahat ng mga ito ay kailangang may kakayahang mga tao. Ang edad ay hindi nagpapahiwatig ng teknikal na kakayahan. Ang mga kaibigan ko at mga kaeskwelahero, sa paaralan, ay lahat sila ay tinuturuan sa profesional. Sila ay lahat ng mga mahusay na mag-aaral. At sila ay may malikhain na karanasan. Sigurado ka bang kayang gawin nila ito? Tanging mga taong marunong sila. Pumunta kang sa departamento ng obstetrika. Pumunta kang sa departamento ng klinikal na pagsusuri. Pumunta kang sa departamento ng kanser. Sa aspetong sweldo at benepisyuhan, hindi kayang ibigay sa inyo ng masyadong marami ng kapatid na estudyante ko. Ngunit may pagkawala ng kita ang ospital kaya, may 18 pula ka. May 30 pula ka. Ate, tiyak na gagawin natin ito ng maayos. Hindi pwede. Sila ay mga bagong graduate na estudyante. Paano sila maya-atas sa napakahalagang posisyon? At bibigyan pa sila ng ganitong taas na sahod. Sabi ko, pwede. Nagdududa ka ba sa kanila ang kakayahan? Nagdududa ka rin pala sa akiyang pananaw. Hindi na ba mas mabili natin silang ilagay sa aming opisina? Ano na ang nangyari sa direktor? Ano ang nangyari? Sana'y huwag maging sanhi ng anumang problema. Direktor, nagising ka na ba? Sino kayo? Saan si Dr. Liu? Kami ang kapatid na si Rainier. Pinangasihan kami para lang alalahanin ka. Si Dr. Liu ay tinanggal siya bilang kapatid na si Rainier. Tama na, magtiwala ka. Sigurado kaming susuportahan kita. Tunay na hubad ng tamad. Nasaan na si Lin Yufi ngayon? Nasa labas siya. Nasa labas, sinabing ospital. Ihihiram na siya. Ano? Direktor, dahan-dahan lang. Lin Yufi. Ang laki ng iyong lakas ng loob. Huwag kang sumusunod sa akin. Bilang Lin. Ito ang dokumentong panggantimpala ng ospital. Titingnan mo na lang. Kung walang problema. Pagkatapos mong ischedule ito, 3 pambuong dolyar na iyon ay sa iyo na. Walang problema. Ginang, Lin, ang pagsangla sa ospital ay napakalaking bagay. Sa tingin ko, kailangan kong makipag-usap kay Director Lin. Bago magdesisyon, huwag munang magmadali. Siyempre, kung kaya ng tatay ko na magdesisyon, kailangan mo pa bang sabihin? Ngayon ay nasa coma siya, sa kasalukuyan nasa ospital, sa oras ng buhay at kamatayan. Kailangan kong iligtas ang ospital muna, umalis ka sa daan. Isang mabangong manggagawa, napaka-interesado mo talaga. Hindi maaaring i-mortgage ang ospital. Sino ang magbabayad ng sweldo mo at ng doktor? Pero ang ospital ay kay Director Lin. Buhay na ipon. Ngayon ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Kung basta-basta mo itong ipapautang, mukhang. Ang ospital na ito ay pag-aari ng pamilya mo. Ako ay anak ng tatay ko. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Malinaw sa akin. Hindi mo na kailangan akong turuan. Pero, kung muli kang manggahas na makipag-usap sa akin, agad kang aalis at dadalhin ang iyong mga gamit. Direktor Lin, sa wakas nagising ka na. Dali, tingnan mo na. Kung hindi, Linang, Lin, maaaring may pagkaloob ang ospital sa halagang 30 milyon. Ano bang ospital na may halaga na 3 bilyon? Kailangan niyang ipangako sa akin ang 30 milyon. Ginoong Zhao. Nakita ko na ang kontrata ng pangako. Walang problema. Pipirmahan ko na ito at tatatakan. Sige. Tigil. Tatay. Tatay, nagising ka na. Kung hindi ako nagising, wala nang hospital ko. Kahit isang chef. Direktor Lin, sa wakas nagising ka na. Sa panahong ito, si Ate Fe, sobrang nag-alala sa iyo. Tama nga. Ang aking kapatid na babae para sa ospital. Naririto rin ang mga gising at pagod. Mabilis na sumasabog. Tingnan mo, dumarating na pula ang ilong dahil sa sobrang gising. Papa. Sa panahon ng iyong pagpapagamot dito sa ospital, naganap ang isang malaking krisis. Ngunit hindi ko kayo binaygo. Nabawasan ang pagkakautang ng ospital, hanggang sa pinakamababa. Talagang hanggang sa pinakamababa. Ipinangako mo ang utang ng aking ospital, na may halaga ng 30 bilyong piso. At ang halaga na ibinigay mo sa akin ay 3 milyon.
Kailangan ko pa bang magpasalamat sa iyo? Oo, tatay. Maaasahan mo ako. Alam ko na lagi kang nasa puso ko. At lagi akong naniningil ang anak. Tatay, anong ginagawa mo? Pinagintulutan ko ang ospital. Pero wala akong ibang magawa. Maalagaan mo lang. Huwag kang tumawag sa akin bilang tatay. Wala kang anak na katulad ko. Hindi. Pinagmumulan ng aming ospital. Nang dumi at baha. Ang mga pasyente ay nagpapahalata ng galit. Narito kita tinanong. Ano ang balak mo? Tatay. Ano bang ibig mong sabihin dito? Ginagawa ko ang lahat ng ito. Para tulungan ka. Tulungan ako. Mukhang gusto mo akong patayin. Sino ang direktor ng Changlong Hospital? Ako ay nakatanggap ng ulat tungkol sa inyong ospital na nagkaroon ng malaking insidente sa medisina. Ngayon, mangyaring agad. Sumama ka sa akin pabalik sa squad. Ano? Nagkamali ba kayo? Ano ang pagkakamali? Ang binti ng anak ko ay dati lang nabali. At siya ay walang pahintulot na. Nagputol ng binti ng anak ko. Kayo, mga itim na ospital, ihahabla ko kayo hanggang sa magkalugi. Ito ang mga mabuting gawa mo. Sige na, Dr. Lee. Papa. Hindi po iyan, Papa. Wala po akong. Papa. Pagdating ko ulit, susugitan kita. Ikaw ay isang doktor nang walang kakayahang gumaling. Ibigay mo ang mga binti ng anak ko. Kailangan mong panagutan ng bagay na ito. Ginoong Song. Tungkol sa binti ng anak mo, asan si Lin Yupei? Pakikuha mo yung lin na iyon. Ipaabot mo sa akin na nagkaroon ng operasyon sa anak ko at naiwan ang kutsilyo ng operasyon sa loob, sa dibdib ng anak ko. Wala na bang etika ang mga doktor ninyo? Sinasabi ko lang na noong araw ng operasyon. Nawawala ang kutsilyo sa operasyon. Imposible. Gumawa ako ng operasyong ito. Tama naman na naging matagumpay ito. Ang kulay ng ultrasound na hawak mo. Sigurado akong synthetic ang ginamit. Ikaw. Ang appointment ko talaga ay si Professor Zhang. Ang dumating ay isa. Mag-aaral pa sa teknikal na paaralan. Nagbayad ako. Walang nag-operate sa akin. Ito ay krimen. Ibalik mo sa akin ang pera. Ibalik ang pera. Paano ito posible? Bakit ganito? Huwag munang mag-alala. Lahat. Aayusin ko ang refund. Ngunit pakiusap, lahat, bigyan ninyo ako ng isang araw. Sige akong magbibigay ng maayos na sagot sa inyo. Sa loob ng isang araw. Tama ba yun? Okay ba? Oo sige, isang araw lang. Dagdag pang minuto. At saka pipirmahan ko kayo. Oo, tumayo na tayo. MS, Lin. Narito ko pang tingnan. Bilang anak ni Lin. Kaya lang nagpapatawad ako sa iyo bawat pagkakataon. Hindi ko akalain na isa kang malaking sinungaling. Kailangan mong akuin ang buong responsibilidad sa buong pangyayari. Siyempre, ako ang mananagot. Ngunit kanina, sabi mo na ako'y sinungaling. Anong ibig mong sabihin? Sabihin ko sa'yo. Kaninang nagalit lang ang papa ko. Kaya niya sinabi na hindi niya ako anak. Ito ang lahat ng mga talaan ng transaksyon ko at ng papa ko sa mga nakaraang taon. At ito rin. Mga litrato naming magkasama ng papa ko. Hindi ba kanina? Masyadong nagalit lang ang direktor. Sinasabi lang na si Lin Yufei ay hindi kanyang anak. Sa ganitong estado ng ospital ngayon. Ako lamang ang may kakayahang humila pabalik. Kung ikaw ay gusto pang tumanggap ng sahod, dapat sundin mo ako. Ngayon, sanay siya lang ang makakapag-istorbo sa tulungan ng tatay ko na mapigilan ang ospital natin. Magandang. Sisimulan ko muna iyan. Titingin muna ako sa mga pasyente doon. Sana'y maibigay mo agad ang paraan. MS, Lin. Gagamit pa ba kayo ng mortgage contract? Gagamit. Ngunit, kailangang dagdagan ko pa ng 500 million. Ano? Ngayon ang ospital ay kailangan ng compensation. Kailangan namin ng pera. Tanging oo. Hindi kita iiwanang mawalan ng pera. Ilalagay ko lahat ng instrumento ng ospital sa iyo bilang tansya. Paano mo nais na gawin ito? Oo. Ngunit ang pera na ito, dapat ibalik natin sa loob ng isang buwan. Kung hindi natin matatayuan ang ospital at lahat ng kagamitan, lahat tayo ay mawawalan. Wala kang problema. Sige, tama. Masaya ang pakikipagtulungan. Talaga namang magaling ka, Ate Faye.
Agad-agad nakakuha ka ng 80 milyong financing para sa ospital. Ngayon, hindi na magkukulang ang ospital sa pera. Oo nga, ate, susunod. Tayo ay nag-aayos ng mga patakaran, at ginagabayan ng lahat palabas ng putik. Hintayin mo si Dinlin na bumalik, saka mo malalaman kung paano ka papurihan. Tama iyon. Pwede bang magtanong, ito ba ang opisina ni Dinlin? Sino ka? Ako ay mula sa Changwon Pharmaceutical, na isang kinatawan ng gamot. Ang pangalan ko ay Xu Sheng. May kasunduan ako kay Director Lin, na makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan ngayon. Nasaan si Director Lin? Oh, tungkol sa pakikipagtulungan ba? Anong uri ng pakikipagtulungan? Makipag-usap ka na lang sa akin. Busy ang tatay ko. Inilagak na niya sa akin ang lahat ng bagay sa ospital. Anak pala ng Director Lin. Kamusta? Lin, ito ang kumpanya namin. Ang bagong pinagbuksan na tabletang Fentong. Panoorin ninyo. Ang gamot natin. Ginagamit lamang upang bawasan ang lerp sa dugo at taba ng pasyente. Sa teleponong sinabi ni Dr. Lin kanina, 200 piso ang halaga. Bagaman sobrang presyo, ang inaasahan ng kumpanya namin. Ngunit sa kabila ng aking paulit-ulit na pakikibaka, sa wakas ay nagpa siya ang kumpanya namin na makipag-usap sa presyong ito para sa kooperasyon. Ito ay para sa isang kahon lamang ng maliit na gamot na pampababa ng cholesterol na nagkakahalaga ng 200 piso. Naririto na ang inyong iniisip tungkol sa pera. Tangi. 20. Ano? Bilang Mr. Lin. Siguro kang nakaka-joke sa akin. Titingnan mo ako. Tunay kong nakaka-joke sa'yo. Pero hindi nga pala sapat ang 20 bawas na ito. Kahit sa pagbabayad ng cost. MS, Lin, tinitindihan namin talaga kayo. Habang pinag-uusapan natin tungkol sa partnership, talagang sobrang mababa ang presyo. Paubos pa naman ito. Alam mo ba talaga? Sa mundo na ito, gaano karaming karaniwang tao ang hindi kayang bumili ng gamot dahil wala silang pera? Narito ba ang alam mo? Gaano karaming karaniwang tao ang nagpapatay sa sarili dahil sa utang na loob sa gamot? Ito lang. Maliit na gamot para sa pagbaba ng kolesterol. Binibenta nyo ito sa 200 pesos. Pinapangamak nyo ang buhay ng tao. Mas mabuting magnakaw na lang kayo ng bangko. Lin, kailangan mong maging responsable sa sinasabi mo. Ang gamot namin para sa pagbaba ng kolesterol ay hanggang ngayon, sa merkado, ang pinakamahusay na gamot at ang pinakamura sa presyo. Maaari mong tanungin ang iba, alin sa kanila ang nasa ilalim ng tatatlong daan. Hindi ko na kailanman pinagmamasdan ng ibang tao. Ngunit ngayong araw, ako ay magpapababa ng presyo ng mga hindi magandang mamimili ng gamot. 2 pwede lang. Ikaw ay namamahayag ng walang dahilan. Ginoong Xu. Nasa opisina ni Direktor Lin ka, na sumisigaw. Sino ba talaga ang namamahayag ng walang dahilan? Sino ka ba? He Cheng. Lin. Ako ay mula sa Dapen Pharmaceutical Group. He Cheng. Tawagin mo na lang akong Xiaoyi. Kanina, narinig ko sa labas. Talagang napakatalino mo. Itong pangbawas ng kolesterol na gamot, nagtatangkang ibenta ng 200 piso. Talagang walang batas. Li Cheng, ikaw, ano ako? Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, nandito rin ako para makipag-collaborate. Saan po si MS, Lin? Ito ang gamot na ginawa nating paborito, para sa pagbawas ng kolesterol. Mababa ang presyo nito, 9 at 8 piso lang. Isipin ninyo na lang. 9 at 8 piso lang. Sige, idiskusahan natin ang presyo. Tama pang suot siya. Ang gelyo ni MS, Lin. Magandang epekto ng gamot namin. Sobrang maganda rin. At least mas mabuti talaga kaysa sa kanila. Mas mahusay kami kaysa sa Longwong Medicine. He Cheng. Kailangan may responsibilidad kang magsalita. Ang gamot na ito ay binuo ng aming kumpanya sa loob ng 5 taon. Nakakuha kami ng maraming patent sa buong mundo. Sa kabaligtaran, kayo ay sadyang nanlilinlang at niloloko ang mga tao. Miss Lin, tiyak na may problema ang gamot nila. Sobra na. Ikaw ang hindi makabawas ng presyo. Paano pa kaya'y nagpapahirap ang iba? Pinagkukunan ng kasalanan ng ibang tao. Jin, Shu. Masaymang masama ang paraan mo kumain. Jin, Lin, alam ba ninyo? Ngayon sa merkado ng gamot, ang 200 piso ay talagang hangganan na ng industriya para sa gamot na ito. Ang gamot na ito na nagkakahalaga ng 20 piso ay talagang lason na nakakasama. Tumahimik ka. Ang pinakamahalaga sa gamot ay dapat para sa bawat tao. Maaaring bumili ng lahat.
Para sa inyong klase, na lang ang alam ay kumita ng pera ang mga mama-manufacturer ng gamot. Walang karapatang makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Kailangan kong makipag-usap kay Guro Lin. Anong karapatan mo makita ang aking tatay? Paminsan-minsan. Habang hindi pa ako masyadong marunong, ngayon ay okay pa rin ang mood ko. Magandang umalis ka na. Sandali lang. Huwag kang magalit. Ano? Nararamdaman mo na ba ngayon? Cards na, nararamdaman mo na ba ngayon? Saan lang talaga nais kong ipahiwatig sa iyo? Upang ipakilala sa iyo ang mga bagay na inihanda mo ngayon. Lahat ng basura na dinala mo ngayon. Ipagbalik mo lahat sa akin. Kayo. Tulad nga lamang ng masamang galit, anong mangyari kung pinagsusukan ka? Hawak mo pa rin ang ganitong kasiraan ng gamot, dumating para mandaya at manloko. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa ba aalis? Ginoong Lin, ayon sa investigasyon, sa Changlong Hospital, ang nangyari ngayong araw, igang maliwanag ito kay Rainier, ang lahat ng ginawa niya. Wala kang kinalaman dito, maaari ka nang umuwi. Salamat sa pagbibigay ng hustisya. Pero hindi siya anak ko, Rainier. Ano? Ding Lin. Walang 800 milyong piso na patlang. Tinawagan na namin. Kailangang mabayaran ang perang ito sa loob ng isang buwan. Kung hindi, ang ospital, at lahat ng mga bagay sa ospital, ay kukunin bilang collateral. Ano? Hindi ba't pinahinto ko na ang collateral? Ito ay dahil sa iyong anak na si Lin Yufei. Nakipagkasundo kami, at nilagdaan pa ang opisyal na selyo ng inyong ospital. Tumawag ako. Gusto ko lang sanang ipaalam sa iyo, ikaw. Lin Yufei. Sino ang nagbigay sa kanya ng ganitong lakas ng loob? Kailangan kong bumalik agad, kundi ay mabubuwag ng buong ospital, niya ang lahat. Ang galing na si Shaolin. Ito ang bagong gamot na pinagbuo namin. Para sa paggamot ng sakit ng puso, mas murang presyo kaysa sa pamilihan. Sapat lamang 35 yelo bawat kahon. Kung sapat ang presyo, na makakabili ang lahat, ay magandang gamot. Pirmahan na. Ito ang aming na-develop, na espesyal na gamot para sa tumor. At hindi rin ito mahal, 10 piso lang. Ginoong Lin, tingnan mo. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Huwag mo akong istorbohin. Basta't mura ang presyo. Makakatulong ito sa ospital na magbawas ng gastos at kumita. Makakabili ang mga pasyente. Makakain sila ng walang pag-aalala. Lahat ng ito ay magagandang gamot. Tama, tama, tama. Ginang, Lin. Ito ay isang kontrata na. Isinulong ng ilang mga kumpanya ng gamot. Nais naming maiwasan ang abala ng pagpirma sa maraming kontrata. Ngayon, kailangan mo lamang pumirma dito. At ang ating pakikipagtulungan ay matatapos na. Mabuti naman at nakakaintindi ka. Tatay. Tatay, bumalik ka na. Kumusta ka sa presinto? Ayos lang ba? Lin Yufei, hindi kita tatay. Ikaw lang ang aking tinulungan. Isa sa libu-libong pasyente. Paano mo nagawang gamitin ang pangalan ng anak ko? Gamitin ang pagkatao ng anak ko. At gawing ganito ang ospital. Tatay, sinasabi mo nga na dapat akong kilalanin bilang anak mo. Noong una, sinabi ko lang iyon, na parang walang halaga. Hindi ko talaga inisip na ituturing kitang anak ko. Kaya ikaw ang nagkamali, at kailangan pang iPhone gakong. Ang aking ospital. Noong una, ikaw talaga. Tama ka talaga. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin makilala ang katotohanan. Pero kahit na mali akong nagsasalita, ano pa ang mangyayari? Ang lahat ng ginawa ko para sa ospital, lahat ay para sa iyo naman. Para sa akin. Nilikha mo akong bumisita sa iyo ng 3 beses. At inihire mo ako bilang espesyalista sa malaking halaga. At inalis ang propesor. Lahat ito para sa akin. Ikaw ay walang pag-iingat at sobrang tiwala sa sarili. Ginawa mong parayong na operasyon. Ito ay isang pangyayari sa medisina. Ito rin para sa akin. Inilaan mo ang lahat ng iyong pagsisikap sa ospital na iyong pinamamahalaan. Na nakautang. Para ba ito sa akin? Ako. Talagang hindi ko alam na magiging ganito. Hindi ko alam. Ako ang nagkamali, tatay. Hindi. Si Direktor Lin ang nagkamali. Pero
Yung mga pasyente, sila ay... Anong nangyari? Sila. Ang pinsala na ipinagana mo sa ospital, ay hindi na maasahing halaga. Magpapatalo ka lang, sa hustisya. Hindi magandang balita, Dr. Rector. Kastangin ko lang. Si Lin Yufei ay walang pahintulot, na nakipagkontrata sa mga walang pusong negosyante ng gamot, para sa pagbili ng gamot. Ano? Ano? Lin Yufei. Ano ba ang ginawa mo sa likod ko, na mga kalokohan? Ang buong ospital, ay masisira dahil sa iyo. Hindi ganun. Hindi ako pumirma ng kontrata sa kanila. Tingnan mo. Nangaakit lang ako, ng mga mapagsamantalang nagbebenta ng gamot. Tinanggal ko na sila. Narito na lahat ng sinubukan. Dr. Lin. Natanggap kaming reklamo mula sa ginhawa ni Aling Lin. May tao dito sa inyong ospital. Nagbibigay ng maliit na gamot ng hindi tama. Ngayon ay susunod sa batas. Lahat silang susiin. Mabuti na lang at may konting konsensya ka pa. Pero, Director Lee, humihingi pa rin ako ng tawad. Noong una, ikaw ang tumulong sa akin. Sobrang mayabang ko na akala ko. Itinuring mo akong anak mo. Ako'y naligaw ng landas. Ako. Nagkamali ako ng sobra. Sana'y wag sana akong narito. Ako ang nagpasya na gamitin ang pera ng ospital, para sa sarili kong interes. Pasensya na, ipasanin niyo sa akin ang lahat ng inyong bayad para sa ospital. Sana'y wag sana akong narito, nagkamali ako. Nakuha ko ang iyong pakikipagtulungan. Nagwagi ako ng ospital. Mataas na presyo ng mga gamit sa panggagamot na binili ko. Ako kasi, at nagmatawang wala ako kay Dong Shen. At sinabi ko na siya ay magnanakaw. At pinagpilitan ko siyang matagal. Ngayong iniisip ko, bakit ako ganito kawalang buti? Ako, talagang salarin ng kasalanan. Bilang NS, Lin Yufei, ako ay tumanggap ng kasalanan. Sandali lang. May higit pa akong sinabi. Dr. Lin, alam ko na napakahirap mo na sa akin. At hindi ko na kayang umasa pa sa iyong kapatawaran. Ngunit, kailangan ko pa ring sabihin sa iyo. Salamat. Salamat sa pagnanais mong iligtas ako noon. Pasensya na. Nabigo ko ang inyong mga inaasahan. Pasensya na. Yung mga pasyenteng nagalit sa ospital dati, nakapag-ayos na ako sa lahat ng iyon. At yung pasyenteng na-amputate, hindi siya talagang na-amputate, may anesthesia lang siya sa paa, at may plaster. Kaya lang, nawalan ng koneksyon muna. Pati yung pera na ilig ako. Lahat na ibinayaran na rin ako. Siguro Zhang Din. Tinawagan ko at dinala ko ulit pabalik. Pati yung pasyente, na may operation na natitirang blade sa dibdib, ginawa ko na rin siyang oprahan. Matagumpay ang operasyon, nakuha rin ng buo ang kutsilyo. Pasensya na, alam kong nagkamali ako. Ginamit ko na ang lahat ng aking makakaya, upang ituwid ang aking mga pagkakamali. Ito ang kontrata ng pautang ng ospital. Gagamitin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay, upang panagutan ang aking mga nagawa, mga bunga ng maling desisyon. Sisi ko dahil sa isang saglit na kapabayaan, kaya ka nakagawa ng ganitong malaking pagkakamali. Maging maingat ka mula ngayon. Direktor Lin, ang ospital natin ngayon ay wala nang kahit isang sentimo, at may utang pang 80 milyon. Ano ang dapat gawin nito? Kailangan bang talagang ipamigay ang ospital? Talaga bang ipamimigay ito? Kailangan nating makita ang direktor ng ospital. Kailangan nating makita ang direktor ng ospital. Ano ang nangyayari sa labas? Tingnan mo. Direktor Lee, maraming tao ang dumating sa labas. Naririto sila upang masilungan ka. Batay sa kanilang tulong sa iyo, tumutula sila na gustong mag-donate. Ano? Totoo ba yan? Sa ilang sandali lamang, pinaghahasik ng kanilang donation mula sa ibang dako, umabot na ng 5 milyon. Pinaabot din nila sa iyo. Noong dati, tinulungan mo silang makaalis sa sakit. Ngayon, sila naman ang tutulong sa'yo. Panatilihin ang ospital. Salamat.
Pakisalamat sa kanila para sa akin. Hindi. Pumunta ako ng personal. Talagang ang Direktor Lin ay may mabuting puso. Sikat na sikat. Nasa bingit ng pagkasira, ang ospital ng Changlong na malapit ng malugi. Hindi ko akalain na ginugol mo lang ang kalahating buwan. Pawiin natin ang normal na kalakaran. Dahil sa tulong ng lahat, hindi lang sa akin ang ginhawa, Jin, Chen, talaga akong naiingay sa dati. Huwag na nating isipin yan. Sana magandang pakikipagtulungan tayo. 合作愉快。 Dr. Lin, ang iyong liham. Kasama ng liham na ipinadala, may dalang payong. Sino kaya ang nagpadala nito? Direktor Lin, ako si Lin Yufei. Dati, marami akong maling nagawa. Muli, nais kong ipahayag sa iyo, ang aking taus-pusong paghingi ng tawan. Hindi ko inaasahan ang iyong pagpapatawad. Ngunit nais ko pa rin sumulat sa iyo ng liham, upang ipaalam sa iyo, na ako'y nagbago na, ng aking mapanakit na ugali, magiging masigasig akong magbabago sa loob. Ang payong na ito, ay ginawa ko para sa inyo. Ito ay aking taus-pusong langarin. Parang kayo ay isang payong. Nanigang iligtas sa mga pasyente mula sa panganib. Umaasa rin ako na kayo ay maayos. Lin Yufei. Tara na. 走吧。 Lin Yufei, may bisita para sa iyo.